Kaya baliwala yung kahit kumita ng kumita, nababaliwala. Pakinggan nyo sa isang talata ng Hagay, sa Kapitulo 1, meron tayong ganitong mababasa sa versikulo 6. Kayo'y nangaghasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangapapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Kanyo, kumikita, nagtatanim, pero ang kinikita parang nalalagay sa supot na butas. Ibig sabihin, walang natitira, nauubos din kahit anong gawin. Ano sabi ng Diyos? Tuloy natin sa 7. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Yan, ang unang-unang dapat maisip ng tao, gunitain mo yung lakad mo. Tama ba ang lakad mo sa Diyos? May Diyos ka ba sa buhay na kasama? Meron ka bang kasamang espiritu ng Diyos? Pag wala kasi, nababaliwala yung mga pagod mo eh. Pero kung may kasama kang Diyos, pakinggan nyo sa 1, 2, 3 ng awit. Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan. Ang kaniyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kaniyang gawin ay giginhawa. Kita nyo, papunta sa pagginhawa kung may kasama kang Diyos sa buhay. Kung nagbulay-bulay ka sa kanyang kautusan, ang ligaya mo, ang kanyang katwiran, mayroong bahaging malaki ang Diyos sa puso mo, para ka lang punong kahoy na nakatanim sa siping ng agos ng tubig. Hindi ka malalanta, magbubunga ka sa panahon, at anumang gawin ng wika ay giginhawa. Yun ang sinasabi ng Biblia, kapatid. Bakit meron mga tao kumikita, pero baliwala rin, wala ho siguro silang kasamang Diyos, kapatid.